mas pinalutong na crispy pata ang akin pong ibabahagi sa inyo. Sa mahigit 1,000 subscribers, hindi ko po maipaliwanag ang saya na aking nararamdaman at nariyan po kayo. At sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe na po at pindutin ang notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga susunod ko pa pong recipes. At ito na po ang ating mga ingredients. Simulan na po nating maglagay ng 1 head of a garlic smashed sa 8 litrong tubig. Sa recipe ko pong ito, gagamit po ako ng onion leeks. Isa lang po ito sa halimbawa ng mga gulay na pwede nyo pong ilagay na pampalasa para sa ating pata. Laurel, two tablespoons salt, at least 1/4 teaspoon ground black pepper. Ating pong haluing maigi para malusaw po ang mga asin na ating inilagay. At atin na pong ilagay ang back feet na pata. Likurang bahagi ng pata po ang aking pinipili dahil ito po ay mas malaki at mas malaman. At habang pinakukuluan, iwasan po natin na dumikit ang balat nito sa inyong kasirola. Katulad po nito, iwasan po natin na hindi po sila dumikit sa inyong kaserola. At pag kulong-kulo na po, atin pong takpan ng bahagya para makatulong po na mabilis na lumambot. At bago po natin hanguin, tingnan po natin ang lambot na katulad na po ito ng ating kinakain na sinigang na baboy.
malambot na po, atin na pong hanguin at ilagay na po natin sa strainer o wire rack na katulad nito. Tanggalin po natin isa-isa ang mga dumikit na gulay. Sa loob man po o sa labas ng refrigerator, atin pong hayaang mahanginan sa loob ng 3 araw. Huwag po nating tatakpan, lalong-lalo na po ang balat. Huwag po nating hayaan na ito po ay dumikit sa kahit anong bagay. At atin na pong iprito sa temperatura ng ating mantika na 300 to 350 degrees Fahrenheit. At akin pong inihiwalay ang dulong bahagi ng pata dahil kadalasan yan po ang parte na hindi lumulutong. Katulad po dito. Sa 3 araw na nahanginan po ang ating pata, ganito na po ang kanyang itsura. Dahil matagal po na nakatulo ang ating pata, ang kagandahan po nito ay hindi po siya matalsik. At kung mapapansin nyo po, nagpuputukan na po ang balat ng ating pata. Katulad po nito, ora mismo na po ang kanyang pagputok. Sa parte pong ito, ipinapakita ko po ang actual na transformation ng ating crispy pata. At sa huling bahagi, ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng crispy pata sauce.
Maya't maya po nating baligtarin para maiwasan po natin na masunog ang isang parte ng ating crispy pata. Sa atin pong paggawa ng crispy pata sauce, mangangailangan po tayo ng 1 teaspoon na asin, 1 teaspoon na brown or white sugar, at least 1/8 teaspoon na ground black pepper, 1 clove sliced garlic, at 2 o higit pang sili. At red onions or shallots. At sa pamamagitan po ng kutsara, atin pong pitpitin ang ating mga ingredients hanggang sa ito po ay magtubig. At kung mapapansin nyo po, nagtubig na po ang ating mga ingredients. At idagdag na po natin ang ating siling berde. At idagdag na po natin ang
least 1 tablespoon na brown sugar. Ilagay na po natin ang 1 1/2 cup na suka. One half cup soy sauce. At atin lang pong haluing maigi.